kagabi medyo nataranta talaga kami. Last January kasi, na-stroke si ate. And until now, recovering pa rin. Kaya nung tumaas ulit BP niya kagabi, medyo nag-worry na talaga kami. Tinakbo namin siya sa ER. Hindi rin namin plan mag-trinoma today. Pupunta lang sana kami ng drive and dine sa NLEX, pero dahil nagkamali ng liko si ate, eto, napadpad kami dito. Habang nagda-drive kasi kanina, sumakit din ulo at batok niya. Kaya pagdating natin sa trinoma, nag-ask pa ako sa guard if pwede magpa-BP check. Buti super accommodating nila, tiyanak naman agad ang BP niya. Actually, matagal ko nang sinasabihan si ate na bumili na nga siya ng Huawei Watch D2. Kasi ito yung watch na may BP monitoring. Hindi rin kasi siya mahilig sa relo or sa mga smartwatches. Pero since nandito naman na kami, sabi ko, try na lang namin, baka magustuhan niya. Pero bago yun, kumain muna kami sa Astan. Then after nun, yun na, sabi ko sa kanya, daan kami ng Huawei bago mag-close yung mall. And buti na lang, pumayag siya. At nagustuhan niya. Yung nagustuhan niya kasi pinatest ko sa kanya yung BP monitoring at gumana. Ang ganda din kasi nito kasi hindi na namin dalhin yung bulky na monitor. Tapos pwede rin automatic monitoring. So kahit tulog siya, namo-monitor pa din yung BP niya. Super convenient kasi kahit saan siya magpunta, kahit anong oras, pwede niyang i-check yung BP niya. Habang nandun na rin kami, bumili na rin kami ng GT6 for Jerwin para magagamit niya for running and workouts. Also, twinning na din kami. Pagdating namin sa bahay, kinumpare na din namin siya sa Omron monitor namin. Di siya exactly the same ha. May slight variance lang. So, mas naging kampante na din si ate na gamitin yung watch niya. Definitely not how we expected today to go, but somehow, everything still fell into place.